Isang magandang hapon po sa lahat, mga minamahal ko San Juanenyo. Ganun din po sa lahat ng ating taga-subaybay mula po sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, lalong-lalo na po yung ating mga nadalaw nitong mga nakaraang buwan. Ako po ang inyong lingkod, Mayor Francis Zamora, at ito po ang ating kwentuhan sa araw na ito. At alam ko po, medyo ibang oras po ang naging schedule natin ngayon sapagkat una-una, tayo po ay nagmo-monitor nga po ng ating mga barangay sa gitna po ng naging epekto ng habagat, hindi lamang sa lungsod ng San Juan, ngunit pati rin po sa Metro Manila at sa ibang mga rehiyon ng ating bansa. At nag-cancel din po ng trabaho ngayon sa gobyerno, pati po ang ating klase sa public and private schools. Ngunit nandito po tayo ngayon sa San Juan City Hall upang i-monitor ang sitwasyon. In fact, I just finished presiding over our Executive Legislative Management Committee meeting, at I also had several interviews with the media regarding our situation here in San Juan and Metro Manila in general. So, ang una ko pong gustong tanungin, kamusta po kayo, mga minamahal kong San Juanenyo? At naway tayo po ay nasa mabuting kalagayan. Kung meron po kayong gustong ipaabot ngayon na anumang pangangailangan o hinaing, magsabi lang po kayo at ang team ko po ay nandito upang i-track po ang inyong mga bagay na gustong ipaabot po sa akin. So, yan po, i-comment ang inyong tanong o mensahe dito po sa ating Facebook Live. At ako po ay naglabas ng isang pahayag about 3 hours ago. Sana po ay nabasa na ninyo. At binanggit ko nga ho ron na mula po noong August 5 hanggang August 9, sa kasagsagan po ng malakas na pag-ulan dito po sa ating lungsod, ganoon din po sa Metro Manila, dulot po ng habagat, ay wala ho tayong naranasang matinding pagbaha. At yan po ay verify natin with all our barangay captains and our City Disaster Risk Reduction Management Office personnel. At kung meron man hong naging pagtaas ng tubig ay ilang pulgada lamang ito or just a few inches. At we had 0 evacuees as of yesterday. Pero kaninang umaga nga po, sapagkat tuloy-tuloy po ng ilang oras ang malakas na pag-ulan, medyo tumaas na po ang tubig at nagkaroon na po tayo ng evacuees. Ngunit halos naguyan na rin po ang mga lumikas sapagkat mula po kaninang umaga, around 6 a.m. up to now, ay wala na ho tayong naranasang anumang pag-ulan. At tayo po ay umaasa at nagdarasal na sana nga po ay umaraw na. At base naman po sa impormasyon na ating natatanggap, at ito ay nakuha rin natin sa balita, bukas po ay magiging mas maayos na po ang panahon dito po sa Metro Manila. So we are really hoping that things will go back to normal pagdating po sa ating weather sapagkat halos 5 o 6 na araw na po na sunod-sunod umuulan. So we all want to see the sunshine. In fact, kahapon nga ho, about 4:30, umaraw siguro ng mga 15 minutes. Tapos muli na naman pong dumilim at umulan ng malakas. So kung meron ho kayong gustong ipaabot sa akin na anumang pangangailangan, just message here please. At kung meron din po kayong mga shoutouts, ay pwede na ho kayo mag-type so that I can read them as we proceed with our Facebook Live today. So sige po, magsimula na po tayo. At una po, no, sunod-sunod po ang ating naging class suspensions itong mga nakarang araw, at yun naman po yung ginagawa natin para po sa kaligtasan ng ating mga mamamayan, specifically our students, our teachers, and our parents. So kung ako po ay tinatanong nyo ngayon, magsususpend ba bukas? Malalaman po natin yan very soon. But so far, the information I'm receiving is mas maganda na po ang panahon starting today going towards tomorrow. So kung wala naman pong dahilan magsuspend, may pasok po bukas. Okay? Excuse me. At yung naging suspensions nga po natin ay base naman po sa forecast nating natatanggap, ganoon din po sa ating mga rainfall warnings. At ang pagsuspend naman po sa pasok sa gobyerno ay nagmumula naman po sa ating pamahalang nasyonal. So I just want everyone to understand the protocols when it comes to suspensions sa eskwela, ganoon din po sa trabaho sa gobyerno.
Okay. Next po, ang ating pong command center ay dinalo ko po nung isang gabi. So, napakita ko na rin po sa inyo through Facebook Live and through our Facebook posts and other social media postings ang ating makabagong San Juan Command Center. So, nais kong paalam sa inyo na ang ating command center po ay na-set up na ho natin. In fact, we will be blessing this and inaugurating it very soon. Naunahan lang po tayo ng events, no? So, napakita ko na rin po sa inyo na hindi pa ho siya na-bless. Ganun pa man, kinakailangan na ho natin gamitin. So, yan po ang ating command center. Marami na po tayong CCTVs sa iba't ibang bahagi ng ating lungsod. So, may citywide CCTV system na po tayo in major thoroughfares, even in secondary roads, no? So, we have pinpointed areas kung saan dapat mag-set up ng CCTVs. At yan po ay ating nagagamit hindi lamang po sa pag-monitor ng baha o sama ng panahon, but of course for our peace and order and security and safety. So tayo po ay merong full command center na at marami po tayong CCTVs all over the city. Meron po tayong mga LED walls, ganun din po yung mga monitors in our command center at meron tayong 24/7 na call center agents po na nagmo-monitor ng inyong mga tawag at mga reports at sila rin po nagdi-dispatch ng re-responde po sa inyo. So I want you all to see our command center because talagang nag-invest po ang City Government of San Juan para dito for the safety and security of everyone. At meron nga tayong cameras na specifically nakatutok po sa ating San Juan River at dito natin nakikita yung water level kung tumataas na po ang tubig sa ating ilog. So yan po ang ating makabagong San Juan Command Center. And very soon, we will be launching it along with our free internet sa ating pong public areas, no? So, please watch out for my announcement. So, magkakaroon po tayo ng launching ng ating command center, pati po ng ating makabagong San Juan app at ng ating pong libreng internet sa public areas and spaces po natin sa lungsod ng San Juan. Next po, excuse me. Emergency go bags distribution. Nakita niyo po yung video namin ni Rocco na aking pinost po, no? So ito po ang ating makabagong San Juan emergency go bag. At yan, pinaliwanag ko po sa video natin kung ano po yung nilalaman ng ating emergency go bag. Please watch the video again or just in case you haven't seen it, please watch it upang malaman po ninyo ano ba ang nilalaman ng ating pong emergency go bag. So ito po ang gusto kong paalam sa inyo. And everyone, please listen carefully. So meron po tayong 45,000 households po sa lungsod ng San Juan. At ang ating pong gagawin ay in the next few months in phases, ay we will make sure that all households will receive an emergency go bag. At hindi po natin kayang one time na bilhin at i-distribute ng lahat ng ito. So it will be done in phases. No? Meron na po tayo mga initial tickets na ibinahagi. Yan po ay na-distribute na the past few days. And on Wednesday and Thursday, tayo po ay magkakaroon na ng initial distribution. Ngunit sa mga hindi pa ho nakatanggap ng tickets, wag ho kayo mag-alala because as mentioned in the video, we will do the distribution in 4 phases. 3 times this year and once po next year. So we will complete everything by next year because again, we cannot procure all 45,000 emergency go bags sabay-sabay. So we also have to manage our funds pagdating po sa ating City Disaster Risk Reduction Management Office at hindi ho pwedeng one-time bilhin po ang lahat ng ito. So ako po nakipag-usap sa ating barangay officials. They have planned kung sino muna sa inyong mga barangay ang tatanggap sa Phase 1, then eventually sa Phase 2, Phase 3, and finally sa Phase 4 po. So eventually po, everyone will receive a go bag. No? I mean, I'm talking about all households. So all households will receive a go bag. 1 per household po ang ating gagawing pag-distribute. At ang ating pong basihan po ay ang mga listings na hawak natin
from our barangay officials. Kung naalala po ninyo, tayo po ay nagpapalista nga po dati at ang ating pong maging basihan ay yung listahan na aming natanggap mula rin naman po sa inyo. Pagdating po sa ating mga villages, condominiums, and townhouses, hindi na ho kayo kinakailangan pumunta sa City Hall to claim the emergency go bag because we will course it through your administrator. Sa ating village administrator, sa ating condominium administrator, sa ating pong townhouse administrator. So ang gagawin po natin, tayo po makikipag-ugnayan sa inyong mga administrators. Tatanungin namin kung ilan po ang residente na nakatira, ilang households, no? I just want to clarify, hindi po ito per person. This will be on a per household basis. So, halimbawa, sa isang condominium, merong 200 units na merong nakatira, then we will turn over 200 emergency go bags to your condominium administrator for them to distribute, and we will make sure that they submit to us yung listing ng mga nakatanggap na units. So, ganun din pong gagawin natin sa mga villages, ganun din pong gagawin natin sa townhouses. Now, for areas that are not within the villages, condos, and townhouses, nag-distribute na nga po ng tickets sa inyo. Ngunit gaya ng aking binanggit, 4 na phase po yan. So kung di pa ho kayo nasama sa phase 1, don't worry, meron pa hong phase 2, phase 3, and eventually phase 4. And we will ensure that by next year, lahat nga po ng households natin ay may natanggap ng isang emergency go bag. So ito po ay ginagawa natin upang makatulong po sa ating mga mamamayan. At muli, yung laman po ng ating emergency go bag ay inyong makikita sa video na aking pinost po. Okay? Sige, next please. I shared with you also that the other day I was supposed to fly to Kalinga province via Cagayan province. I was supposed to visit 2 provinces and 2 cities. Ito po yung Tabuk City at Tuguegarao City. Ngunit dahil po na-cancel ang aming flight, hindi na po ako nakalipad. During this time mo kasi, actually, hindi naman po masama ang panahon. No? So, bigla na lang po nag-deteriorate eventually yung weather situation in the next few days hanggang umabot na nga po sa kasagsagan ng malakas na pagulan. Ngunit for our safety, the flight was canceled. Thus, hindi na rin po ako nakalipad. Kaya mula nung araw na yun, tayo po nandito sa San Juan at ako po ay nagpadala lang po ng mensahe sa lalawigan ng Kalinga at lalawigan ng Cagayan. At sabi ko po sa kanila, ako na lang po ay dadalaw kapag mas maganda na po ang sitwasyon. So to the people of Cagayan province and to the people of Kalinga province, to the people of Tabuk City and to the people of Tuguegarao City, magkita-kita po tayo kapag ako po ay makadalo na po sa inyong mga lalawigan at mga lungsod. Next po, ako po ay nag-announce about educational assistance. So last week na po nitong linggong to. No? So because wala pong pasok ngayon, Tuesday hanggang Friday na lamang po makakapag-apply for educational assistance. As of today, 6,400 applicants na po ang natanggap natin. Paalala lang po, this is on a per family basis. So kailangan niyo po mag-submit ng inyong family composition upang siguraduhin po na masunod natin ang ating patakaran na 1 educational assistance per family dito po sa ating San Juan Public Schools. So we are giving everyone until this week to be able to apply for the educational assistance. Please, no, kung plano ho natin mag-apply, gawin na ho natin hanggang Friday because we will need time to collate all your data, all your requirements, and of course to schedule yung magiging payout po natin. No? Agosto na po at sa ilang araw ay Setyembre na. So kinakailangan talaga ay masimulan na ho natin ang pag-payout natin ng ating educational assistance para po sa inyo. At ito po ay bagay na pinagtutulungan namin ni Congresswoman Bel Zamora upang makatulong po sa edukasyon ng kabataan ng San Juan sapagkat kami po ay naniniwala na magandang edukasyon po ang magbibigay daan upang tayo po ay magkaroon ng magandang kinabukasan. So specific to our students, we will continue to do our best to give you everything we can. Wala po sa ating mga tablets, fiber optic internet connection, public school uniforms, PE uniforms, customized rubber shoes,
ang ating pong emergency go bags, ang ating magagandang facilities sa inyong mga paaralan, just like your wooden covered basketball courts, pati po ang inyong mga 55-inch smart TVs, pati po ang ating cash incentives for honor students, cash incentives for graduates, educational assistance, ang 1:1 ng laptop kada public school teacher, pati po cash incentives for public school teachers. Lahat na po ginagawa ng inyong pamahalang lungsod. At ang aming hiling lamang po ay mag-aral po kayo ng mabuti. Remember, San Juan is number 1 amongst all highly urbanized cities in the Philippines when it comes to functional literacy rate. We have a rank of number 1, and we have a rating of 95%. So that means 9.5 out of every 10 San Juaneños can read, write, compute, comprehend, and reason out. At ang data na yan ay mula po sa Philippine Statistics Authority. Ganyan ba ang San Juan dati? Nako, kayo lang po ang makakasagot niyan. Ang lahat ng binanggit ko po ba, naranasan ba natin dati? Kayo lang po ang makakasagot niyan. Pero sa tingin ko po, ang sagot ay wala po tayo niyan dati. Ngayon lang po yan sa ilalim ng ating makabagong San Juan Administration. At hanggat kayo po ay naniniwala sa ating makabagong San Juan Administration at sa ating makabagong San Juan Governance Framework, magpapatuloy lang po yan kahit tapos na si Mayor Francis Zamora bilang mayor, sapagkat kung ang papalit sa ating bilang mayor ay isang tao na ipapagpatuloy ang lahat ng ating nasimulan, then ibig sabihin niyan, tuloy-tuloy lang po nating mararanasan ang lahat ng ito. Hindi lamang pagdating sa edukasyon, ngunit sa lahat ng aspeto ng pamamahala ng ating lokal na pamahalaan sa lungsod ng San Juan. Next, please. Okay, so bukas po, tuloy na tuloy po ang ating pagbubukas ng Interpublic School basketball, volleyball, and cheerleading competition. So see you all at the Phil Oil Center. So alam ko po, 9 o'clock kayo pinapunta sa Phil Oil. So see you all there tomorrow. At excited po ako sa muli nating pagbubukas ng ating pong basketball, volleyball, and cheerleading competition para po sa ating public school students. And something that I want you all to experience is being able to attend a very huge ceremony, pagbubukas ng basketball, volleyball, at cheerleading competition, yung paglalaro sa harap ng inyong mga kaklase at eskwela. Alam niyo po, if I can share something with you, one of my most memorable years talaga ay yung ako po ay naglalaro sa UAAP for De La Salle University. So tayo po ay naging bahagi ng De La Salle University Green Archers. Tayo po ay naging 2-time UAAP champion at naging team captain po ng 1998 and 1999 back-to-back championship teams po ng De La Salle University. And yung memories ko po talaga doon kapag tinatawag yung starting five ng De La Salle University. Starting five for the De La Salle University Green Archers. Yan. At forward, number 16, Francis Zamora. Ayan. Tapos tatakbo ka sa loob ng Araneta Coliseum, papasok ka ng court, nag-cheer yung libo-libong mga fans ng La Salle. Yan po talaga ang core memories ko. That's why I want our public school students to experience this, sapagkat hanggang sa kayo po tumanda ay bibit-bitpin nyo ang mga alaalang ito. So you will carry with you all of these core memories as you grow up. Na ako hanggang ngayon, medyo may edad na. I'm already 48 years old. Pero nung ako po ay bata pa, naranasan ko po yan. At almost exactly 30 years ago, nung ako po ay nagsimula maglaro sa UAAP for the DLSU Green Archers. But up to this day, 30 years after, naalala ko pa rin po yan. So, yan po ang ating layunin, mag-develop ng ating talent mula po sa ating public schools, because in the future, all of you can possibly be the next basketball superstar, the next volleyball superstar, or even the next cheerleading superstars, diba? So, see you all tomorrow, my dear San Juaneño students. Excited po ako makasama kayo. Kami po ni Rocco ay makikisa sa ating pong pagbubukas ng ating
inter-public school basketball, volleyball, and cheerleading competition sa Phil Oil Center. Okay, next please, event recap. Tayo po ay nagkaroon ng isang medical mission over the weekend. Tayo po ay nagpapasalamat sa pinsan ni Kerry na si Daphne Siniza sapagkat siya po ang tumulong na mag-organize ng ating naging medical mission kasama po ang iba't ibang mga simbahan sa lungsod ng San Juan at iba't ibang mga non-government organizations. Sa bawat isa ay mahalaga. Ito po yung Umbrella Foundation na tumulong po sa atin at sila rin po nag-organize ng iba't ibang mga NGOs upang tumulong po. At nakasama rin po natin si former Chief Justice Maria Lourdes Sereno sa araw na ito. So we're very thankful to all of you. To Kerry, of course, thank you because through her help, na-organize namin ito ni Daphne, ang kanyang pinsan po. No? At marami po tayong San Juaneñong natulungan sa araw na ito. So, thank you very much to all of you. Next po, tayo po'y pumirma ng isang kasunduan kasama po ang Medical City para po sa kanilang naging donation ng mga hospital beds at iba pang mga kagamitan na kasalukuyan na pong pinapakinabangan natin sa San Juan Medical Center. So mismong ang head po nila ang pumunta at nakiisa po sa ating turnover ceremony at pagpirma ng kasunduan. So we're very thankful to the Medical City for your support and we look forward to collaborating with you for future projects and programs for San Juan Medical Center. And on the same day, of course, kasama natin si Rocco at saka si Kerry, si Vice Mayor Angelo Coili, si Dr. and General Joseph Acosta, and our SJMC family. So right after the signing of the MOA and the turnover of the donations, tayo po ay nagkaroon ng isang pep talk muna with our SJMC employees at pinaliwanag ko nga po sa kanila yung paraan na gusto ko po inaalagaan ang ating mga pasyente dito po sa San Juan Medical Center. So binanggit ko sa kanila that we always have to take care of our patients. Pagkapasok pa lamang nila sa ating ospital, dapat tayo po ay meron ng napakalaking ngiti. Yung ngiti na mararamdaman ng pasyente, gagaling ako rito pagpasok ko sa San Juan Medical Center. Sapagkat lahat naman ng pumapasok sa ating ospital ay may sakit, may karamdaman, at dapat antimano pagkapasok pa lang nila ay maramdaman nila ng ating pagmamahal at pag-aalaga. So yan po ang mindset na gusto ko po talaga meron ang mga kawani ng SJMC. And I was also happy to share with them all the medical equipment that we will be buying as a city government very soon. So yung procurement process has started. It's a long, tedious process pero umandar na po yan. And very soon, bibili na po ng lungsod ng San Juan ang lahat ng ito. And secretariat, to my social media team, again, as requested, gawa ako ng isang art card na nakalagay doon lahat ng bibili natin sa phase 1 ng procurement. And also, yung video na ako po yung nagsasalita nga sa San Juan Medical Center, post lang para marinig ng lahat ang aking naging mga paalala sa ating mga kawani sa San Juan Medical Center. Okay? And after that, of course, tayo po ay tumuloy na sa naging anibersaryo ng ating SJMC Makabagong San Juan Cancer Care Center. First year anniversary na po nito at sinabayan po yan ng isang seremonya kung saan yung mga cancer patients po natin na nakatapos ng kanilang treatment ay niring po yung kanilang bell. So it's very heartwarming, honestly. Please watch it. Ipapost ko rin po yan as a video. Pero si Kerry po, nag-ring din siya ng bell niya. Nakakatuwa sapagkat pagkatapos po ng lahat ng pinagdaanan ni Kerry na treatments, if I may share, siya po ay dumaan sa chemotherapy, sa radiation, sa mastectomy, total hysterectomy, iba't ibang klaseng mga operasyon, at habang buhay na paggagamot. No? At tinanong ko siya, ikaw ba'y nakapag-ring ng bell mo nung natapos mo lahat ng treatment mo? Sabi niya, hindi. So sabi ko, it's time for you to ring your bell. So niring niya ang kanyang bell, signifying yung end ng kanyang treatment. At I was happy to witness that.
At ganun din yung ating mga cancer survivors, no? Tawag natin sa kanila, cancer warriors na inaalagaan po ng San Juan Medical Center at ng ating Caring Carey Foundation, headed of course by my wife Carey Zamora. Nakakatuwa po na makita ang kanilang positivity, ang kanilang ngiti, sapagkat sila nga po ay nakatapos na ng kanilang treatment. So they ended their treatment with a lot of positive energy and of course faith in the Lord, dahil ang lahat ng ginagawa natin na humanly possible, no? Pwede natin gawin yan, but at the end of the day, it's really God that will heal us. So it's not just about medical interventions, it's also about faith. Okay? So yan, sana po mapanoodin nyo. Next, tayo po ay dumalaw sa mga mamamayan nating pumanaw. So ako po dumadalaw along with Rocco. Minsan po si Rocco on his own, minsan ako naman po on my own. Pero sa kada dalaw po natin, hindi lang po ito pakikiramay, ngunit pagtulong din po sa pamilya ng mga namatayan. So kami po ay masigasig na dumadalaw po ni Rocco sa ating mga San Juanenyong pumapanaw at naghahandog po ng munting tulong personal at ganoon din po mula po sa ating pamahalang lungsod ng San Juan. So to all the families that have lost their loved ones recently, kami po ni Rocco ay nagpapabot ng aming sincerest condolences po sa inyo at magsabi lang po kayo kung may kailangan pa po kayong tulong para sa inyong mga pamilya. Okay. Next please, si Rocco po, tuloy-tuloy lang po ang mga isinasagawang pangangatawan sa akin, no? Pagdating sa ating mga activities in San Juan. So tuloy-tuloy lang po siya. So ang laking tulong po sa totoo lang, sapagkat hindi ko naman po kakayanin mag-isa na mapuntahan lahat ng mga activities na ito, lalo na't madalas nasasabayan din po ng ating duties as National President of the League of Cities in the Philippines and of course as Metro Manila Council President as well. So thank you, Rocco. Ang sipag mo, ang bait mo, ang pogi mo, mana ka sa nanay mo at sa tatay mo. Pero one thing I can tell all of you, pinalaki po namin ni Carey ng maayos si Rocco, kasama ni Amanda, kasama ni Nicholas at ni Noah. So lahat po sila talaga ay pinagsumikapan namin ni Carey na mapalaki namin ng mabuti, na tapat, mabait, matulungin, maasahan. At I know that you have a good heart, just as your ate Amanda and your younger brothers Nicholas and Noah have. So good job, Rocco. Keep it up. Next, please. Yan na po, shout-out messages. Sige po, meron ho bang mga shout-outs? Ito ng ating shout-out period, sapagkat may meeting pa ho kami ni Kong Bell pagkatapos nito, along with a lot of other government agencies. Kahit walang pasok ngayon, nakiusap ako sa kanila, pumasok muna kayo please, sapagkat marami tayong dapat pagpulungan. So kami po mag-uusap pa after nito. Jed Buzon, I love you, Mayor. Ang laki ng pagbabago sa San Perfecto. Thank you, Jed. Pero alam nyo, marami pa tayong gagawin. Alam ko naman po yan. At hindi po tayo titigil hanggat talagang maibsan natin ang problema ng pagbabaha. Hindi lamang sa San Perfecto, ngunit sa buong lungsod ng San Juan. So, kung nakita nyo po yung aking statement, and please read it, no? Binanggit ko nga horo na tayo po ay nakaranas ng mas kaunting pagbaha. Mas mababaw po ang tubig baha nitong mga nakaraang araw kumpara sa dati. Mas konti po ang evacuees natin. Meron na po tayong set up na pumping station dito po sa may Baguio Oil sa F. Manalo at isa pa ho sa isang kalapit na lugar within San Juan of course also. Tayo po ay kasalukuyan ng nagpro-procure ng mobile pumps. In fact, inintay na lang po natin ang delivery nito. At ito po, specific to San Venancio, sana po makinig po kayo. Alam po natin ang problema sa San Venancio. Yan po ay sinasangguni na natin sa DPWH sapagkat maliit po yung labasan ng drainage ninyo sa San Venancio. Kaya naiipon po dyan ang tubig. No? At dahil naiipon po ang tubig dyan, ito ay umaapaw papunta sa iba't ibang bahagi rin ng San Perfecto at kahit nga po sa Barangay Pedro Cruz.
So alam po natin ang naging problema at immediately after this, in fact, I will be meeting with DPWH. Andito na po sila sa aking tanggapan kasama po ni Congresswoman Bel Zamora sapagkat kailangan natin aralin paano lakihan yung drainage dito po sa San Venancio. Alam ko po, nakita nyo about 1 month ago, nagpadala tayo ng isang malaking mobile pump po dyan na dapat bubomba po sa tubig, no, na may ipon kapag malakas ang pag-ulan. Ang problema ho, hindi natin maibomba palabas sapagkat yung drainage po nyo napakaliit. So kahit binobomba ho siya palabas, hindi nakakalabas yung tubig. So that is the problem. And that's something that we will solve through the help of DPWH and our local engineers here in the city government of San Juan. So sa mga minamahal nating kababayan, San Juanenyo, mula po sa San Perfecto, specifically dito po sa lugar ng San Venancio, alam po natin ang problema at ginagawa ho natin yan ng karampatang mga solusyon at gagawin natin pong lahat upang maayos nga natin ang problema at yan nga po ay ang masikip at maliit na drainage na hindi tuloy makalabas ang tubig kapag nagbabaha na. So rest assured that your city government is doing its best in coordination with the DPWH upang masolusyonan po natin ang problemang ito. Okay, at paalala lang po sa ating mga mamamayan, dapat pare-parehas tayong maging disiplinado pagdating po sa pag-alaga sa ating kapaligiran. Huwag tayo magtatapon ng basura kung saan-saan, lalong-lalo sa ilog at sa creek at sa mga kanal at sa drainage. Tapon po natin sa mga basurahan at sa tamang lugar. Sapagkat yung basurang tinatapon natin kung saan-saan, babalik po sa atin yan kapag nagbabaha na. Okay? So let us always be disciplined. Vanda Kanay, can I read? Thank you po, Mayor Francis Zamora. Shoutout po, hindi na po malala ang ba sa tabing ilog sa Lapan. Feeling proud na hindi malalim ba sa ating kumpara noon at sa ibang lugar ngayon. Yes, Van, nakuha ko nga yung message mo, no, nung pinadala mong mga video ng tubig at we will do better. Okay? Hindi pa tayo tapos. Marami pa tayong gagawin upang tuluyan ang maibsan ang problema ng pagbabaha. At alam niyo, no, flooding is really a problem. Yan naman po ay bagay na tinatanggap natin na kailangan nating solusyonan ang problema ng pagbaba. Ngunit kung mapapansin po ninyo at kung ikukumpara nyo dati, no, sa ngayon, mas malaki na po ang iginanda ng conditions ng ating mga barangay when it comes to flooding. So specific to Barangay Salapan, marami pa tayong gagawin dyan sa ating slope protection, pati sa ating pag-riprap nga po, no, ng inyong area. At yan naman po ituloy-tuloy lang. Ang funding po kasi of course ay hindi naman isang bugso binababa. Ang nangyari ko kasi in phases po yan. Phase 1, Phase 2, Phase 3, Phase 4. So hindi po isang bagsakan talaga ang pagbaba ng pondo, lalong-lalo na from the DPWH. So kinakailangan talaga ng constant na pag-follow up at constant communication with them para nga po yung pondo na dapat magamit sa pagsasaayos ng mga proyektong ito ay agad-agad may baba upang mapakinabangan agad. So thank you, Van, sa iyong naging comment at makakaasa kayo na patuloy tayong magtatrabaho ng mabuti upang masolusyonan nga ang problema ng pagbaba, di lamang sa tabing ilog, di lamang sa Salapan, ngunit sa lungsod ng San Juan. Next please. Liza Gawat, bukod po dito sa live nyo, saan po pwede may message na may makakapag-reply? Meron po tayong Makabagong San Juan na Facebook page po. Ito naman po ay sinet up natin specifically para kayo po ay makapag-message. But then again, if you cannot message it here sa live, kung ayaw niyo pong makita ng ibang tao, please message sa ating Makabagong San Juan Facebook page. Paki-search lang po to, paki-follow po because ito yung ating Facebook page para po sa mga issues and concerns ninyo. Or at any point, please just come here to the office upang mapaabot po sa amin ang inyong mga pangangailangan. Okay? Welcome po kayo anytime po dito. Mox Baunto, good afternoon, Sir Mayor Francis Zamora. Hoping you a good, happy trip to my home, Lanao del Sur, of course, Marawi City. Welcome na welcome po kayo, all LGU in Lanao del Sur. Full support po, inshallah.
Thank you, Mox. Si Mox po ay isa sa ating masisipag na kawani ng pamahalang lungsod. Siya po ay isa sa ating mga kapatid na Muslim mula po sa lalawigan ng Lanao del Sur, specifically sa Marawi City, which we will be visiting soon. At tayo nga po ay makikipagpulong sa kanilang mga leaders po doon. So sa ating mga kababayan po sa Marawi City at sa Lanao del Sur, ganon din po sa Iligan City, na yung kapitbahay sa Lanao del Norte, makita-kita po tayo. I will be there this month. Announce ko na lang po kung kailan po ako dadalaw sa inyo. Next please. Henry Villasi, meron pong pasok bukas? Question mark. Malalaman po natin. Okay, as mentioned earlier, let us wait first for the next forecasts. At tayo naman po ay hindi naman basta-basta nanguhula. Binabase po natin sa mga forecast na natatanggap po natin. Next please. Yolanda Hinanay, ingat po Mayor Francis Zamora. Ingat din po. At sa inyo lahat, bago tayo magtapos, mag-ingat po tayo sapagkat hindi pa nga po bumabalik sa normal ang ating pong panahon. So let us always be careful. At kung wala naman pong mahalagang dapat gawin, ay manatili na lang tayo sa loob ng ating mga tahanan. Sa inyo pong lahat, ako ay nagpapasalamat sa inyong pagpapanood ng ating Facebook Live. This has been your Mayor Francis Zamora. At magkita-kita po tayo sa next activities po natin. Maraming salamat. Mabuhay po ang Makabagong San Juan.